So guys, ito ayusin ko yung washing machine namin na nasira na naman. Ay, ewan ko kung paano to nasira. May inikot-ikot yung dial knob. Tapos, yun yung binuksan ko dito sa may timer niya. May nakita kong gatingting. Yung laki na parang sabihin na lang natin na parang ngipin ng timer. Yung umiikot na parang gear. Yun, parang na-dislocate. Isa nun yung parang dislocate, tapos inabalik ko na sa dating niya, posisyon. Kaso, yun palang unang nakita ko nung binuksan ko to. Dito sa may timer. Problema, wala pa ring maski ugong, wala maski ugong. Kaya kailangan i-check ko yung ibang parte nito naman. Kasi sa capacitor, walang problema sa capacitor kasi nga okay pa naman. Bagong-bago pa yan. Hindi na ako nagpunta muna sa capacitor. Ito muna ako sa mga wires. Ayan. Ayan. Itong isa, pinakita ko ngayon. Ayan. Hindi ko na ipinakita dyan yung pagdudugtong sa kanya kasi alam naman natin na paano budugtong. Yan ay isa sa wire kasi tatlo yan na pakyat. Yan yung isa na nakita ko na putol. Ayan, putol na siya. Di ko alam kung paano siya naputol kasi walang sign na daga yung pumutol. Parang hindi ngat-ngat ang daga eh. Parang naipit. Ayan. Merong daga. Merong daga dito sa loob. Merong daga. Ayan. Hindi ko alam kung ito yung salarin. Ayan. Pero yung itsura ng naputol, hindi talaga ngat-ngat ng daga. Kasi parang may naipit. Para siyang naipit. Hindi tulad ng daga na talaga. Ayan. Meron pa ditong cellophane. Ayan. Nilagyan ko din ng dyan ng cable tie para wag siyang mabunot. Tapos babalutin ko pa yan. Kailangan balutin ko pa yan para mabawasan man lang yung posibilidad na mabasa ka agad. Mababasa talaga yan kung mababasa. Yung minimize ko lang dapat ma-minimize ko yung posibilidad na mabasa ka agad. Kaya maski cellophane man lang, mabalutan itong dugtungan niya. Tapos pag nabalutan to, i-testing ko naman ulit. Yung mahirap kasi testing ka ng testing. Gagana ba? Kasi ang paniwala ko, hindi talaga magkakaproblema sa makina kasi wala pa tong 1 taon. Hindi basta-basta magkakaproblema sa makina. Yung kailangan na ng i-rewind kasi nga wala pang 1 taon ito. Ito yung dati niya. Ako yung nagbalot dyan. Maalala nyo sa ilang video ko. Nandyan na yan. Nakaano na rin dyan. Tapos, ayan, babalutin na natin cellophane para mabawasan man lang yung posibilidad ng maagang pagkabasa. Nga pala, pa-subscribe na lang po mga idol. Ay nako, ang purol naman ng gunting na to. Grabe, ilang tira na hindi maputol-putol. So ngayon naman, i-testing ko naman itong dial lang timer niya. So ngayon, yung kailangan na lang yung sunod na gagawin ko ay yung makita sana na umiikot itong spinner niya sa loob. So far yun pa lang yung nakita ko, yung yellow putol, yun ang dinugtong ko kaagad. Tapos dito titingnan ko rin kasi itong niya, cord niya, wala namang problema, walang putol, yung continuity niya okay naman, wala namang ngat-ngat. Dito lang sa may papunta sa motor, ito lang na protective cover niya sa labas. Ayan,
Yung insulation na yan. Yung protective insulation, yung may ngat-ngat ng daga. Kaya, ayan, tatapalan ko lang muna ng electrical tape para man lang maisara uli. Ayan, yung butas. Sara na natin. So, kailangan ko na lang ngayon makita na umiikot yung spinner niya. Ito yung cord niya. Kailangan nilang natin itong panda rin. So, ayan, nakikita natin umikot siya. Parang tinulungan ko pa nga munang sa umpisa na umikot. Yung ikot niya, ayan, tumigil. Yung ikot niya clockwise lang. Walang counter akong nakita. Wala akong counter clockwise na nakita. Tapos dito naman sa ilalim, yung motor niya, ayan, talagang clockwise lang. Isang direksyon lang. Ito yung problema ngayon. Na nawala na yung nasa isip ko na maaring sira na yung motor kasi ayan nga, umandar. Kaso isang lang, isang direksyon lang siya. Wala siyang reverse. Yun ang problema ngayon. Kaya nga ito, kinapa ko uli dito. Mayroon pa bang ibang wire? Ayan. Mayroon pang isang wire na putol. Putol na nasa bandang itaas kasi mahaba itong nakausli. Problema ngayon dyan kasi nasa nasa bandang itaas pa sa loob mismo ng kaha, ng body nitong washing machine, itong niya, tab niya. Kaya kailangan ko munang i-disassemble dito. Parang pinuputol natin dito. Ayan, dito makikita natin tapos na, binabalik ko na. Hindi ko na pinakita kasi yun, madugong laban. Grabe na pagtanggal. Sobrang haba nun sa oras ng video. So, ayun, nakita ko yung orange na yun kasi yung una yung yellow. Kasi tatlo yung nandito. Yellow, isang green, at isang orange. Yung orange pala sa bandang itaas putol din. Kaso nasa itaas hindi ko siya mahila pababa, yung naputol na natira kasi nga wala na. Kulang na yung haba niya para mahatak ko pa palabas. Kaya kailangan putulin ko muna itong i-disassemble ko muna itong niya, body. So ngayon titestingin na natin kung magkakaroon na siya ng reverse naman. Another testing uli. So kailangan na naman nating i-testing ito para makita natin kung gagana siya. Kung gagana siyang may reverse kasi nga wala nang duda na hindi sira yung motor kasi gumana. Sa isang direksyon nga lang. Ngayon naman hinahanap pa yung reverse. Dito makikita natin kung yung wire na yun na yung reverse kasi nga magkakaroon ng reverse dito sa video. Dapat magkaroon ng reverse. Ayan, umiikot siya. Umiikot siya ng clockwise. Dapat ilang segundo, ayan. Dapat maging counterclockwise naman ito para masabi natin na okay na siya. So, ayan, counterclockwise yun. Yun. Nakita natin nung papatigil na. Dito naman sa may motor niya, ayan. Ngayon, ang ikot niya is ano ba yun? Counterclockwise yung tumigil. Tapos ngayon naman ayan, clockwise. At yun guys, ang kabuuan ng ating video. Maraming salamat sa inyong panunood. See you in the next video. Bye bye.